ng Panginoon. Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katao ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tuwirang katapatan ang sa kanyang taglay. Kaya't kung lahat ng tao sa kanya'y magtitiwala, ang katapatan ng diwa nila at kalooban, kakantinding tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Matwid ang plano ng Diyos, tama at tumpak ang mga balangkas niya. Mabuti ang mga layunin niya, buhay na pag-asa ang handog sa bawat isa. Kaya lamang, kapag ang tao'y nagbilang tao at pagkatao ang kaisipan, sadyang di kayang maabot, di maunawaan ang kanyang mga layuning mainam. Kaya't halina kayo mga minamahal, lagi niyong pagnilayan, kung makamit ko ba ang lahat ng gusto ko? Makamtan ko ang lahat ng layunin ko? Masisiyahan na kaya ako at masaya na ako? Suriin niyo ang sarili niyo, at kapag nakita niyong hindi pala kayo masaya at hindi pala kayo maligaya, mapapatotohanan niyong hindi pala bagay, hindi pala salapi ang tunay na kasiyahan. Kapag kayo'y may hinihiling, at hindi pa kayo napagbibigyan, wag mong isipin na kayo ay pinarurusahan o di kaya ay kayo'y binibigo, kayo ay pinaghihirap ang loob. Kundi, ang isipin ninyo, minamasdan lang ng Ama kung gaano kayo katapat sa Kanya. Pinagbabata lamang niya ang mga anak niyang kumikilala sa Kanya upang maisalarawan at mapatotohanan ang Kanyang pagtitiis. Yun pala'y hindi hirap, hindi pasakit, kundi galak at ginhawa. Sapagkat walang hindi siya gagawin na mabutit makabubuti sa bawat anak niyang tapat na kumikilala. Kaya't lagi niyong tatandaan, sila ngayon, ikaw naman,
Maaring ngayon, maaring bukas din. Ngunit, araw-araw, may magandang plano ang Ama sa'yo, may magandang layunin sa'yo, at may nakalaan para sa'yo upang huwag kang manimdim, malumbay, at mabahala sa iyong buhay. Sapagkat ang pag-asa ay kanyang binubuhay sa mga anak niyang sa kanya'y nananahan. Ngunit kailan may di niya yaon mabubuhay kapag nawalan ka ng tiwala at paniniwala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Hindi ko na po nakuhang magpatuyo ng buhok dahil nagdudumali, nagmamadali po tayo, no? Sa pagtalima para tayo ay maparti-parti ang ating gampanin. Daratal din po ang takda na sadyang dito na lang bilang isang apo kuntsing at pababayaan na lang ang mga alagad ang maghayo ng maghayo. At upang sa gayon, pantay-pantay, pare-parehas, pansamantala po, pagbibigyan natin ng lahat ng chapter at lahat ng mga humihingi. Sino ako para tingalain? Sino ako para ako'y purihin? Sino ako para parangalan? Sino ako para pasalamatan? Yan po ang dapat na lagi niyong isipin bilang kayo tao, upang huwag kayong maging mataas ang tanaw sa sarili niyo. Kundi, walang dapat tingalain, parangalan, pasalamat at dakilain, maliban ng Diyos na tagabuhay at bubuhay ng patay. Patay na pag-asa, patay na ligaya, patay na kasiyahan sa buhay ng tao. Patay na pananampalataya. Kaya't kung lahat ng tao magtitiwala, mananalig, maniniwala sa Kanya, ang lahat ng minimisahe niya ay mapapatotohanan ng tao. Kaya't huwag kayong magmadali, magmabilis, sapagkat ang laging humahangos, napapagal, napupugto ang hininga. Buhay ba ang Diyos? Ang sabi nga, ang hamon sa buhay ay isang hamon ng laro. Para kang nakisali sa palaro na naroong manalo ka, naroong matalo ka. Subalit dahil gusto mong patuloy na lumaban sa panalo, ay naghihintay, patuloy kang makikisali sa palaro. Kaya't habang may buhay, sumali ka. Huwag kang susuko. Lagi kang maniwala na sila ngayon, ikaw naman mamaya. Sila mamaya, iba naman bukas. Ganun lang ang buhay upang huwag mabagot kung may hinihintay, kung may inaasahan at inaasam. Subalit wala ka mang inaasahan, wala ka mang inaasam, patuloy kang magtiwala, patuloy kang magtiwala. Huwag kang mamamatay sa pagtitiwala sa amang dakila, upang ang iyong kawalan magkaroon naman ng pag-asang mainam. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kanina nga po habang nagtatala kami ng mensahe, yan po ang Panginoon, yan po ang Espiritu. Hindi ko po sasabihin yan ang demonyo, dahil kung ang demonyo, hindi na po kami maglilingkod. Kapag ka naroon ka sa talaan, panay ang daktal, ang balong, parang tubig na umaapaw, hindi mo matugutan sa lukin dahil pag umawas, matatapon, masasayang. Kaya salo ka lang ng salo. Ganyan po ang buhay. Kaya kung magkamisan, gustuhin mo man, ioras mo, at sabihin mo, tulad po kanina, sabi ko, Arlene, hanggang 8 lang tayo. Hanggang 8, sapagkat wala pa pong alas 6 lumabas na ako dito Tapos pumasok lang ako Tapos yun, magbibilad kami, sandali. Hanggang 8 lang kasi maaga tayong gawain. Subalit pag nando na po yung pagdatal ng misa, hindi mo na mapigilan. Sige anak, iwanan mo na kita at ako'y papasok. Palabas po ako, tatapusin na dapat. Sige, ang usapan po namin ay
susagot na lang, anak, sumagot na lang tayo sa mga nagme-message sa Facebook. Ngunit hindi po gayon ang nangyari. Sapagkat, ang sabi po, ang wika ng Espiritu, hindi mo man sila tugunin, anak. Sa mensaheng dinatal ko, kapag binasa nilamnam ito, may katugunan na ang iba sa mga tanong nila. Yun po. Hanggang sa, eto na, oras na. Arlene, nako, anong oras na? 11 po ang simula. Anong oras kami pumasok ni Arlene? Past 10 na. No, nandiyan kayo, may gitna alas 10. So, nagmamadali ka naman ngayon dahil anong oras yan? 11 ang usapan. Ganyan po ako kumisan nahuhuli sa inyo. At hindi naman po laging sa gayon. Iba-ibang paraan, parti-partisyon. Kaya bakit po, kung isipin natin ang ating sarili, talaga pong wala tayong magagawang mabuti para sa kapwa natin. Ngunit, ilagay po natin ang sarili natin doon sa magpaalipin tayo at alipinin tayo ng kabanalan at ang kabanalan ang siyang gagawa sa atin ng kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Wala pong banal, walang matwid. Lahat po ng tao ay nagkakasala, nagkakamali. Sa katotohanan lang po, pag umira lang pagkatao mo, pag nasa pagkatao ka, hindi ba tao kang maramdamin, tao kang matampuhin, tao kang maraming iniisip? Tama po ba? Kaya kung napagnilayan mo na mahirap ang pagiging tao, ano pipiliin mo? Ang pagiging isang espiritu, na nasa espiritu. Kaya po kapag nasa espiritu kayo, napapawi lahat ang laman ng isip nyo, nawawala lahat ang kung ano pumapasok na di maganda at mabuti. Totoo po lahat yan. At nasusubukan po sa aming pagkatao, kaya naman naipapatotoo sa tao. Kayo po, subukan ninyo. Pag nasa pagkatao kayo, di ba takot kayo? Takot kayong mawala ng pera, takot kayong maubusan ng bagay, takot kayong magkulang, takot kayong magkasakit, takot kayong mamatay, takot kayong iwanan ng nagmamahal, takot kayong iwanan ng minamahal, at takot kayong mamatay. Lahat na yay takot. Kaya't sabi nga sa awit, sa isip lamang ang takot. Tama po ba? Sa isip lang. Kaya pag ang isip natin ay kinuha ng banal na espiritu at nanahan ay banal na espiritu, tandaan po ninyo, mabuti ang magiging dulot sa bawat isa. Kaya't napakasarap sa piling ng espiritong banal. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ang wika nga, ang pagmamahal ay nagpapalakas, nagpapasigla, nagpapaligaya. Ang galit ay hindi. Kaya ano pipiliin ninyo, galit o pagmamahal? Subukan po ninyong magmahal kahit kanino. Pag lang ninyong pipili ng mamahalin nyo. At kapag natutunan nyong mahalin ang kapwa nyo tao, mararamdaman nyo na po, buhay na kumikilos ang Diyos sa buhay nyo. Napakasarap. Kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos ang iyong layunin, hangarin, at kagustuhan. Kaya't kung lahat ng tao gugusto sa mabuti, magmimithi sa mabuti, lahat ng mabuti ang maghahangad ng mabuti, mabuti at mapapabuti pa rin sila. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba't pinakamahirap unawain ang taong mahirap unawain? Ngunit sa Diyos, sabi niya, unawain ang mahirap, unawain. Mahalin ang mahirap, mahalin. Kaya po ba natin gawin yan? Hindi natin kaya, no? Bilang tao. Hindi po kaya. Kaya nga, pag tinutokso kayo, ano yung tukso? Minsan, sarili mo, tinutokso, natutokso. Hindi mo alam, minsan, may tinitingnan ka lang, matutokso kang nalibang ka sa araw, lumilipas ang araw, hindi mo namamalayan, yung bagay na yun nakatukso sa'yo, nakawala ng oras, nawala ka sa oras. Subalit kung mabuti ang nanukso sa'yo, nawalan ka man ng oras, ang Diyos pa rin ang gagawa ng oras mo.
Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nawa matutunan ninyo kung anong natutunan ng mga natutuna para wag niyong mahirapan, maunawaan ang natutunan nilang kay dali nilang nakamtan. Yaos sa pamamagitan ng Espiritong Banal na kung makakamtan ng lahat, walang hirap, walang kahirap-hirap. Madaling makamit, madaling kamtin dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag nakakita ka na ng hiwaga sa buhay mo, mapapatotohanan mo na ang may Diyos na totoo. Ngunit kahit ilang beses kang nakakita ng himala sa buhay mo, kapag pinanaig mo ang iyong pagkatao, mamamatay, mawawala lahat ang hiwagang nakita mo. Sapagkat ang mananaig at mangingibabaw, yung pagkatao mong maraming gusto sa mundo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, nagsisikap at nagsusumakit, magpakatapat, magpakatotoo ang mga anak ng Ama na siya'y ganap na kinikilala, hinahanap upang patuloy na maramdaman ay siya. Kaya't sa inyo pong lahat, pang di kayong mahirapan sa isip at damdamin, Diyos ay panahanin, Ama, siyang lahat sa buhay ni Numan. Pagpalain kayo. Siguro po, ito yung aking paborito No? Katulad niya, sa kanyang ginagawa, masaya siya. Wala siyang pakialam. Hindi niya alam yung para sa kapwa niya, hindi tama yun. Kaya, kung siya po ay hindi niyo unawain, mainis kayo. Ano ba yung batang ire? Hindi lang po sa bata, kahit sa matanda. Mayroong ang ginagawa niya, siya lang ang nasisiya, hindi niya alam na nakakasakit siya, nakakasagasa, nakakaperisyo. Mahirap naman po sa matanda yung ganun. Ito'y bata. Kaya dapat, habang tumatanda, lumalawak ang, hindi kumikitid ang, maliban na nga lamang, nagkasakit ka sa isip mo, hindi nakatakatakang kumitid ang isip mo, ngunit kung wala kang sakit sa isip, abay mahiya ka naman kumakitid ang pangunawa mo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ayan na, nakapesto na siya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Saka gusto niyang makatulong. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Lagi niyo pong tatandaan, ang Panginoon kung sino yung mahina na anak niyang sa kanya'y lumalapit, kanyang inaapuhap, kanyang pinadarama ang kanyang lakas. Kaya't kayo'y magsilapit sa Panginoon. Apuhapin niyo ang kanyang damdamin at mararamdaman niyo siya sa kanyang pagmamahal. Sa kalooban niyo'y padadama niyang tapat siya kailanman. Ang Ama, hindi siya nawawalay. Tao nawawalay sa Kanya at lumalayo sa Kanya. Kaya't patuloy kayong lumapit sa Kanya upang makilala nyo kung sino siya at ano siya sa buhay nyo. Tandaan ninyo, kapag napihit na ang isip at damdamin nyo, at siya na mismo ang dinadama at kinikilala nyo, masasabi nyo sa sarili nyo, Diyos ko, walang kwenta pala lahat ito. Napakasarap pala ang mabuhay na ikaw ang nasa isip at damdamin. Para ka nang kumakain ng napakasasarap na pagkain. Diyos ko at Ama ko, napakasarap pala sa piling mo. Bakit naaaliw ang tao sa mundo? Yaon ang patotoo. Kapag ang hinanap mo isang libutan, makikita mo isang libutan. Ngunit kapag hinanap mo ang matwid at katwiran ng Ama ang kagustuhan mo, ang katwiran niyang mabuti ang magpapalago sa malawak mong pag-iisip. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Habang may buhay, habang may hininga, huwag tumugot sa pag-asa, huwag mawala ng pag-asa, laging umasam na kayo'y kakalingain, lilingapin, mamahalin, papatnubayan, gagabayan, tutulungan, sasaklolohan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan ang dapat laging buhay sa diwa nyo. Yan ang laging dapat asahan ninyo upang bawat araw at gabi man, di matapos ang inog ng buhay nyo, patuloy kayong nakasakay sa nagmamanibela sa inyo at nagmamaniobra ng buhay nyo. Walang hanggan ang pag-ibig, walang katapusan ang pagligap. Diyos Ama ng lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag sa puso nyo, manahan sa isip at damdamin nyo ang paglingap niya'y walang humpay. Tandaan ninyo, may bukas pa sa tuwina. May sakit pa po ba kayo? Wala na kayong sakit. Pakiusap po, talagang wala na lalapit, ano?